Magandang araw po sa lahat ng ating mga mananampalataya sa buong bansa, sa lahat po ng ating mga kapatiran sa Pentecostals of Jordan, at sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating programang My Morning Manna with Pastor OG. Magandang araw po sa inyong lahat at masayang pakikinig sa araw na ito. At patuloy tayo na mag-aaral sa salita ng Panginoon. Patuloy din po nating basahin ang aklat po ng Unang Hari. Ito po yung kasaysayan po ni Solomon patungkol po noon sa kanyang pagsamba sa Panginoon noon. Nung inauguration or nung ang tawag nito, dedication ng templo ng Panginoon. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Unang Hari, Kapitulo 8, versikulo 54 hanggang 66. Ito po nakasulat. Nakaluhod si Solomon sa harap ng dambana ni Yahweh at nakataas ang kanyang mga kamay, samantalang nananalangin. Nang matapos ang kanyang panawagan kay Yahweh, tumindig siya at malakas na binasbasan ang buong Israel sa pagkakatipon doon. Purihin si Yahweh, tinupad niyang lahat ang kanyang mga pangako at binigyan ng katahimikan ang bayan niyang Israel. Sa lahat niyang mga pangako kay Moises, wala isa mang nasira. Sumasa atin nawang lagi si Yahweh ang ating Diyos, gaya ng ginawa niya sa ating mga ninuno. Huwag nawa niya tayong pabayaan o itakwil kailanman. Tulungan nawa niya tayong maging tapat sa Kanya upang mamuhay ayon sa Kanyang kalooban at sundin ang Kanyang mga batas, tuntunin at hatol, gaya ng pinag-uutos niya sa ating mga ninuno. Manatili nawa araw-gabi sa harapan ni Yahweh itong aking panalangin, upang sa bawat araw ay pagkalooban niya ng katarungan ang kanyang alipin at ang kanyang bayang Israel ayon sa hinihingi ng pagkakataon. Sa gayon malalaman ng lahat ng tao sa balat ng lupa na Diyos si Yahweh, at liban sa kanya ay wala ng iba. Manatili nga kayong tapat kay Yahweh ng ating Diyos. Sundin ninyo ang kanyang mga utos tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Sa pagtitipong ito ay nag-alay si Solomon at ang buong Israel ng napakaraming handog. Nagpatay sila ng 22,000 na baka at 120,000 na tupa bilang handog sa pinagsasaluhan. Sa gayong paraan ginawa ni Solomon ng buong Israel ang pagtatalaga ng templo ni Yahweh. Nang araw ring yaon, itinalaga ni Solomon ang patio sa harap ng templo. Doon niya inihain ang handog na susunugin, ang mga handog na bunga at mga taba na handog ng pinagsasaluhan. Ang dambanang tanso sa harapan ni Yahweh ay napakaliit para sa gayong karaming handog na susunugin, handog na bunga at taba na mga handog na pinagsasaluhan. Kaya nga ng taong iyon, natipon sa Jerusalem ang buong Israel mula sa paso ng Hamat hanggang sa batis ng Ehipto. Sa pamumuno ni Solomon, ipinagdiwang nila ang pista ng mga tulda sa loob ng 7 araw. Sa 8 araw, pinauwi ni Solomon ang mga tao. Umalis ang mga ito na masaya, nagpupuri sa hari. Totoo nilang ikinagalak ang pagpapalang ipinagkaloob ni Yahweh kay David na kanyang alipin at sa kanyang bayang Israel. Sa araw na ito, I will be teaching on the subject, Blessings Proclaimed. Pinagpala nga ni Solomon ang bayan sa pamagitan ng kanyang ginawa sa pagre-recognize na meron lang iisang Diyos. Ang ginawa po ni Solomon ay ipinahayag niya ang pagpapala ng Diyos sa lahat ng tao at pinagpala niya rin ang ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga alay. Napakaraming alay po noon kung atin pong titingnan. Ang nagagandahan po ako sa ginawa ni Solomon ay in behalf of the people of Israel, siya po ang tumayo at siya po ang parang naging taong mediator between God and man. Kasi po bilang isang hari, talagang ginampanan niya ang gawaing ito. Dinala niya ang bayan ng Israel papunta sa Diyos. At sinabi niya na tinupad nga ng Diyos ang kanyang mga pangako
At sinabi niya, ang Diyos na ating pinaglilingkuran kailanman ay hindi nagbabago. At sinabi niya, sumasa atin nawang lagi si Yahweh. Sinabi niya po ito sa bayan ng Israel. At sinabi niya ring, huwag nawa tayong pabayaan at itakwil kailanman. Pero ang pangakong ito o ang blessing na ito o ang declaration na ito ay naaayon lang din po sa kanilang gagawin. Kung sila po ay tatalikod sa Diyos, paano po mananatili ang Diyos sa kanila gayong sila ang tumalikod mismo sa Diyos? Kaya po ang ginawa ni Haring David ay humihingi siya sa Panginoon at nananalangin. Pero he proclaimed the blessing afterwards to the people. At sinabi niya na manatili tayong tapat kay Yahweh. Sinabi niya talaga sa mga tao na faithfulness ay napakahalaga sa Diyos. Kasi ganito po, kahit tayo po ay naging unfaithful sa Panginoon, pero ang Diyos po ay nanatiling faithful sa atin. Kahit hindi tayo naging matapat, pero ang Diyos ay nanatiling matapat sa atin. Kahit tayo hindi naging matuwid, pero ang Diyos ay naging matuwid maging sa kanyang mga pangako sa atin. Kaya po si Haring Solomon ay nagpakita po ng kanyang reverence sa Panginoon. Pinakita niya po na kahit siya po'y hari, hindi siya mahihiyang i-declare ang kadakilaan ng Diyos. At sa pagtitipon ngang ito, atin pong nabasa kanina na sobrang dami ng inalay. Isipin niyo po yun. 22,000 na mga baka at 120,000 na mga tupa. 22,000 baka. Isipin niyo po yun. Anong klaseng celebration yun? Anong klaseng pag-aalay yung ginawa ni Haring Solomon? At 120,000 tupa handog na pinagsasaluhan. Inihandog ito at pinagsasaluhan. Mayroon talagang kapistahang nangyayari, no? Ginawa ito ni Solomon sa buong Israel. Doon po ito sa templo, no? Sila po'y nagsusunog din para ihain handog na susunugin sa Panginoon at inalay nila yung mga taba. Hindi yung, when you understand the word fat or taba, hindi po yun basta taba lang. Ang ibig sabihin po ng taba, or fat of the flax or fats of the lands, ibig po sabihin yung magagandang ani, yung very nutritious, yung very ano tawag nito, yung pinakamaganda talaga, hindi lang basta-bastang ordinaryo. Kung prutas man ang iaalay, hindi lang basta-bastang prutas, kundi yung pinakamagandang prutas. Pag tupa, hindi lang basta-bastang klaseng tupa, kundi yung taba talaga, yung pinataba, yung magbabubuti, hindi yung mga skinny. Ganun po sila kung mag-alay sa Diyos. Ang tanong po sa atin ay ganito, anong klaseng alay ang ating ibinigay sa Diyos? Ang tira-tira na lang ba? O ang mga taba ng ating buhay? Ano po ang mga taba? Yung mga the best na meron tayo. At ito po ang pag-aalay na ginawa ni Solomon. At pinagpala niyang lubos ang bayan ng Israel at pinagpala niyang lubos ang Diyos. Kaya po, ang pagpapala, pag hindi natin ihahayag at hindi natin ipoproclaim, ay manatiling atin yun at hindi yun manatiling pagpapala sa ibang tao. Kaya ang mga tao nung panahong yun ay nagkakatipon nga, no? Lahat ng tao ng Israel ay nagkakatipon at puno sila ng kagalakan. At doon nga po nangyari ang tinatawag na Feast of Tabernacles or Feast of Tents. Doon po nangyari nung mga panahong yun, sa loob po ng 7 araw, ang taas ng celebration, 7 araw po ang celebration nila. Pagpapasalamat sa Panginoon. Kaya po, ano ang pwede nating magawa sa ating buhay para ipagpalain ang Panginoon? Let's celebrate the goodness of God. Ang dami po ng inalay, pero maraming mga Kristiyano na kahit kunting alay hindi kayang maibigay. Pag Thanksgiving at anniversary, pag nagbibigay na, bibigayan niya, may mga pledges na. Ano ba to? Pledge na naman. Di ba? Maraming mga reklamador pagdating nito. But these people offered unto God na walang reklamo. They give wholeheartedly. They are celebrating with God. So the next Thanksgiving anniversary, give the best. Give the fats of the land. Huwag nating hayaan na ang Diyos ay mapahiya sa ating mga alay. Hayaan natin na i-bless natin ang Panginoon sa ating mga alay. Give the best offering that we can. Give the best fat of the land that we have. Mga kapatid, kung si Solomon, he blessed the Lord by that way, alam kong kaya din po natin itong gawin sa darating natin na anibersaryo. At sana po pagpalain kayo ng ating Panginoon. Ito pong muli si Pastor OG na muli pong nagja-challenge sa atin o nagpapaalala na sa araw-araw na pamumuhay,
Kailangan natin ang tinapay ng buhay. Digest your morning manna today. God bless.